Sabi ko, palakpakan natin ng Lord. Hindi yung katabi mo. Come on. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Uulitin ko. Sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Come on, if you are blessed once again, give God a mighty hand of praise. Come on. Hallelujah. O, pinagpala ka ng Diyos. Amen. How many among you here this afternoon alam niya sa sarili niyang pinagpala siya ng Panginoon? Amen. Pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Kaya nararapat lamang na tuwing iimbitahan po tayong magpuri sa Panginoon, pag iniimbitahan po tayong ibigay natin yung pinakamainam sa Kanya, ibigay natin yung pinakamainam sa Kanya. Amen. Once again, can we give God a mighty hand of praise? Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo bang pinagpala kayo ng higit-higit pa? Kasi marami iilan sa inyo, yung handa ninyo noong December 25 na spaghetti at fruit salad, hanggang ngayon laman pa rin ninyo sa rep. Pamigay nyo naman. Anyway, sino dito ang nagagalak na nasa bahay sa bansyo ng Panginoon? I want you guys to be ready sa mga darating na Sundays as we are talking about running the race. I believe every one of us are now participating sa karera ng pananampalataya. Amen? Pakitanong nga yung katabi mo, kabilang ka ba sa karera ng pananampalataya? I believe each and every one of us are now participating on the race. At nasabi po sa atin, naibigay po sa atin ni Pastor Joshua last week that we need to run the race with focus. Focus. Kanino dapat ang tingin? Kay crush? Thank you, ate. Praise the Lord sa buhay mo. Kay Lord, dapat ang tingin natin as we are running the race, hindi dun sa mga nanonood sa'yo, sa side, dapat sa Diyos. Dapat kay Jesus na katuon ng ating mga paningin. No, ibinigay sa atin yon powerfully ni Pastor Joshua last week. And this time, ang pag-uusapan natin is this. Teka lang, bago ang lahat. You know, we are not running sprint. Sa karera po ng ating pananampalataya, hindi po ito pabilisan. Ewan ko po kung naihatid po. I believe naihatid ito. But we are not running the race pabilisan. Hindi po ito singkabilis. Pakisabi sa katabi mo, hindi ito pabilisan. Ang karera po ng ating pananampalataya, hindi po kung sino yung agad matatapos yung karera. Ang karera ng pananampalataya sa atin ay ganito. Sino kaya ang tatapos? Sino kaya sa atin dito handa niyang tapusin ang karera? Hindi po ito singkabilis. Hindi po ito kung sino yung mauunahan o mauuna sa finish line. No, that is not it. Yung tanong dito, matatapos mo ba yung karera? Will you finish the race? Because what we are going to talk about this afternoon is this. Run the race with endurance. Run the race with endurance. Everybody say endurance. Mahina. Say it with your chest. Endurance. Yun. Praise the Lord sa buhay ni ate. No? Napaka-energetic niya. Dapat ganun tayo. Praise the Lord. You know, katulad na nabanggit ko po kanina, we are not running a sprint. We are running on a marathon. At sa marathon, hindi po kinakailangan kung mabilis ang takbo mo. Dahil kapag sinabing marathon church or YDC, malayuan ang takbuhan dito. Hindi po ito 50 or ilang meters lamang ang tatakbuhin mo. No, we are running a marathon. So ibig sabihin, kailangan mo ng resistensya. Hindi pabilisan, hindi kung sino yung unang matatapos, hindi kung sino yung pinakamagaling at pinakagwapo at pinakamagandang tumakbo, ang mahalaga, yung may pinakamalakas ang resistensya. Kasi pwede kang tumakbo ng mabilis, sa kalagitnaan, bigla kang nag-collapse. Amen? That is why we need to run with endurance. Ano nga po bang ibig sabihin ng endurance? Endurance means this, means tibay at katatagan, o tibay or katatagan.
standing firm through challenges, like a tree in a storm. It's about persevering, not giving up, and pressing on even when it's tough. Amen. It also means pagtitiis or pagtataguyod, continuing steadily despite difficulties. It's like running a marathon. Ayun, katulad ng sinabi ko kanina. It's like running a marathon, not a sprint. Keeping that pace, pushing through hard times. This is what endurance means. At ang tanong dito sa bawat isa, ulitin ko to, hindi kung sino yung pinakamabilis tumakbo at kung sino yung unang matatapos sa ating lahat. No. The question is, handa mo bang tapusin ang karera kahit anong mangyari sa'yo? Iilan lang sila dito? 5. Handa mo bang tapusin ang karera kahit anong mangyari sa'yo? Amen. Dapat ganun po dapat. Hallelujah. Praise the Lord. And in the Bible, endurance, ito yung ibig sabihin niya in Greek, hupomone. Ano daw? Hupomone in Greek means patiently persevering through trials. Ito yung kaya mong magbata, kaya mong magtiis, kahit sa pinakamahirap na pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen. Ito daw ang ibig sabihin ng endurance. Patiently persevering through trials. Katulad ng storya po ni Job. If familiar kayo kay Job, hindi po ba lagi natin siya pinag-uusapan? Talking about the story of Job, it's about steadfastness. Pakisabi, steadfastness, faithfulness, and hope in God's timing. It is trusting in the Lord. Alam niyo why DC? We have this synonyms of endurance. Bigay ko muna sa inyo lahat dito, no? Ang ibig sabihin po nito sa mga ibang salita is this: perseverance, patience, steadfastness, resilience, fortitude, determination, tenacity, persistence, tolerance, or stamina. Ibig sabihin daw po nito, kapag tayo daw po ay may endurance, kaya mong magtiis. Kapag may mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, kaya mong bumangon. Matindi yung paninindigan mo. Hindi ka sumusuko. Amen. At matyaga kang tumatakbo. Yun daw ang ibig sabihin po ng endurance. And kanina po, while I was meditating this topic, I found this study. Meron pong nahanap sa, I think sa UP po siya. And sabi po ng UP, Diliman Studies, meron po tayong statistics na nakita that 60% of young people ages 15 to 24, if hindi po ako nagkakamali, if my memory serves me right, 15 to 24, sabi po nila, 60% of young people are facing suicidal thoughts. Uulitin ko po, that is not me. No, hindi po ako yon na nanghuhula ng mga pag-aaral. It is based sa study po ng UP, sa pong paaralan sa Manila. At sabi daw nila, 60% ng mga kabataan ages 15 to 24 are struggling with suicidal thoughts. Meaning, nagkakaroon daw po sila ng mga thoughts na gusto na nilang tapusin ang buhay nila. And I do not know, I do not really know you individually, pero maybe some of you are present today and you are having those kinds of thought. By the way, that study was made 2021. So yung study na yun, naibigay po siya 2021. Ngayon po, 2026 na. Ang tanong, tumaas kaya o bumaba? Sa mga cases na atin pong nababalitaan at naririnig, especially sa mga schools, there are a lot of young people today who do not know the word endurance. They are not familiar with the word resilience. Kaya kapag may mga matinding pagsubok, immediately what they are thinking is, I want to end my life. And don't get me wrong. I'm not too harsh upon you. Why? Because I understand you. I understand you. Ganito po siya.
habang pong binabasa ko po yung study na yon, sinabi po ng study that there are factors, reasons why young people, as you are, ages 15 to 24, are struggling with depression. There are a lot of factors. Una po, wala po silang enough family support. We have young people nowadays na hindi nila nararamdaman yung suporta ng family. Ang tingin nila sa inyo ay investment, financial. Kayo yung magpapaunlad sa buhay namin. Basta makapagtapos ka lang, pauunlarin mo ang buhay namin. Naging ganun po ang tingin sa ating mga kabataan. Pangalawa naman, because of wrong decisions, it is you making wrong decisions na dapat hindi mo gagawin. Pumasok ka sa relationship na dapat hindi pa dapat. Bigla kang nabuntis, iniwan ka ng lalaki, and then ngayon you are alone and you want to end your life. Wrong decisions. Ano pa po ba? They suffered abuse. May mga kabataan po, hindi ko po alam kung iilan sa inyo, sa family members niyo, you have family members, no, na malapit sa inyo, na may ginawa sa inyo na dapat hindi nila ginagawa, yung kamay nila dumapo sa inyo, and right now, you are feeling that pain or that suffering, kaya gusto mo nang tapusin yung life mo. Those are factors why young people are suffering with depression and anxiety. Imagine, 60%, meaning, tignan nyo to, 6 out of 10 young people are suffering with suicidal thoughts. 6 out of 10. Kung tama po ang math ko, hindi ako marunong sa math, pero sabi po ng statistics, 6 out of 10 na mga kabataan. Bibilang ka ng 10 kabataan, 6 sa kanila, pumapasok sa kanilang isipan na tatapusin ko na yung buhay ko. Bakit? Kasi nga, sa hirap ng buhay financially, mahirap sila, yung mga parents nila, wala silang support sa kanila, and many more kinds of factors. And this afternoon, Kuya, why are we talking about that? Ano yung factor, ano yung reason mo, bakit mo kailangan i-lay out yung study na yun sa amin? It is because of this. One of the things I saw doon sa study na yon, young people are losing their resilience. Pakisabi resilience. Ano yung malapit na word sa resilience na pinag-uusapan natin ngayon? Endurance. Yun po yung kakayahan na magpatuloy ka sa kabila ng mga matinding pagsubok. Yun po yun. Yun yung nagiging dahilan kung bakit sa kabila ng maraming nangyayari sa buhay mo, pasan-pasan mo yung stress sa school, pasan-pasan mo yung depression, pasan-pasan mo yung iba't ibang bagay, yung mga maling desisyon mo, and yet you manage to carry on and go through. That is endurance. But, sa tindi nga ng mga responsibilidad at nangyayari sa buhay natin, iilan na po sa atin ang bumibigay. I'm telling you, church, I'm telling you, young people, this is a real life battle. And if you are right here, right now, suffering with those things na sinasabi ko, let me encourage you. There is hope. Sa mga katulad mo na nakakaranas ng ganon, pakisabi sa katabi mo, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Amen. And what we are going to do this afternoon, there are 3 things that we are going to talk about. And we will try to apply them in our lives para pagtapos po netong service natin, lalabas po tayo dito na may endurance. Lalabas po tayo dito, lalakad po tayo sa karera ng pananampalataya na alam natin na sa kabila ng maraming pagsubok na darating, makakapagpatuloy ka, kapatid. This is what we are praying for. Sige, palakpakan natin ang Lord. Let me give you this verse. This will be our verse for this afternoon. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Let us all pray. Father, we thank you. We ask you, Holy Spirit, to please move powerfully this afternoon. Kumilos ka, Panginoon, buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, nawa ang iyong salita ay maitanim sa aming mga puso at isipan ngayong tanghaling ito. Lord, akin ko pong nire-rebuke
at pinapalayas ang lahat ng gumugulo sa kanilang mga isipan sa oras na to. Any schemes of the enemy will not be victorious this afternoon dahil balot po kami ng iyong banal na dugo, banal na spirito, kumilos ka ng may kapangyarihan sa aming lahat. And Lord, tinataas ko rin ang aking mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nakakaranas ng depression, yung mga may anxiety, yung mga nalulungkot, Panginoon, panalangin ko, Lord, makahanap sila ng pag-asa na magpatuloy at makahanap po sila ng kagalakan sa inyo ngayong tanghaling ito. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Come on. Now, let us establish yung pag-uusapan natin sa 3 punto dito po sa question na ito. Let us show the question, please. Nandyan po ba yan? I want you to think about this question. At gusto ko pagkatapos lahat ng ating gagawin o na pag-uusapan ngayong tanghali, tayong lahat ay may isasagot na dyan. What gives you the drive to continue despite the extreme difficulty? Ano ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng matinding pagsubok? I want you guys to find your why. Nabanggit po ito ng aking kasiyo po kagabi, and we are giving out words of wisdom for the year 2026 no, sa siyo namin. Marami silang mga ibinahagi. At meron tinanong yung kaibigan namin o yung kasiyo namin sa amin. Ito po yung tanong niya. What is your why? Ano yung why mo? WH-why. What is your why? Sabi niya, kapag nahanap mo na daw yung sagot doon sa why mo, you will go along just fine. Sabi niya ganon. And I believe that is very important. Kasi marami sa atin, nabubuhay, hindi natin alam ang rason why we are living. We do not know the reason why. That is why I want you to find the answer to that while we are going to talk about the pointers this afternoon. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sabi po sa unang punto natin, run the race with endurance because character is developed through endurance. Ang ating daw mga katangian, ang ating karakter ay nahuhubog sa pamamagitan po ng matinding pagtitiis at pagbabata. Kapag daw tayo po ay may endurance, alam po natin na mahuhubog ang ating character. And many of us, the reason why we do not have any character built in us is because we fail to endure. Hindi tayo nagpatuloy. Kasi sumuko ka. Kasi bumitaw ka. Well, guess what? This afternoon, the Lord wants to develop your character again. Nais ng Diyos ma-develop niya ulit kung sino ka. Dahil nais ng Diyos sa kanyang pagdating, kaaya-aya yung katangian mo sa kanya. Gusto ng Diyos sa pagdating niya at pagbalik niya, makita ka niya. Tignan mo yung katabi mo. Maging kawangis yan ni Kristo. Ngayon, sino yung kawangis niya? Sino kaya kawangis niya ngayon? Wala. Sino kawangis niyan? Amen. Sabi dito, character is like a muscle. Sino po yung mga nagje-gym dito magtaas ng kamay? You know? Naman, may nakita ka mga nagje-gym, mga gym boys. Gym boys. Marinig ko pa magtaas di kayo, pamot na kokin eh. Nag-workout po ako. I am working out. And part po sa pagde-develop ng ating mga muscles, kailangan mong magbuhat. Kailangan mong maramdaman yung sakit sa pagbubuhat mo. Kasi sabi ng mga iilan, based sa science, no, pag hindi mo daw naramdaman yung sakit, kapag katapos mong nagbuhat, parang walang progress yung katawan mo. Same thing with character. We needed something to endure para ma-develop tayo. Paano ka nga naman ma-develop kung hindi po na ipuput into practice yung mga bagay na nalalaman mo? So, kailangan natin silang ma-put into practice. Amen, church? Character is built when you push through hard times. Hindi po iwasan, hindi po magtago, hindi po yung manahimik na lang, hindi po yung hindi ka na magpipray at magtatampo ka na kay Lord. No! Character is built when you endure tough times.
Lumalakas daw ang ating paninindigan, nahuhubog daw kung sino tayo kapag sa mga matitinding pagsusubok o pagsubok, hindi ka sumusuko. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Pambihira. Hindi ka lang kinrushback, ayaw mo nang magpatuloy. Hindi ka lang sinagot ng nililigawan mo, ayaw mo nang magpatuloy kay Lord. Nagigets niyo po ba yung ibig ko sabihin? Amen. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I'm not here, siguro, ewan ko ba, bahala kayo, ma-offend kayo sa akin. Sabi mo sa Romans 5:3-4, look at this. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of, and character strengthens our confident hope. Now, YDC, listen to me very carefully. Magmula kanina, pinag-uusapan na natin na ang dapat bawat isa magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang bawat problema. Amen. Pero ito yung problema natin. Kuya, paano ko haharapin yung problema kung wala na akong kagalakan? And many of us try to endure without any joy. At kapag wala kang kagalakan, kapatid, hindi mo man magagawang mag-endure. Kapag wala kang kagalakan, magsishrink back ka. You know, YDC, listen to this. Joy is foundational to your endurance. Ibig sabihin, ang pinakapundasyon ng iyong pag-i-endure dito sa pananampalataya natin ay ang kagalakan na mayroon ka. Ang tanong ay ito, ikaw ba ay nagagalak? Halos kalahati lang ang narinig ko. And of course, kayo na po ang makakapagsabi talaga noon kung tunay nga talaga kayong nagagalak. You know yourself very well. Hindi po alam ni pastor kung ano talaga yung nararamdaman ninyo at ang nangyayari sa buhay ninyo. But only one person in the whole world know what is happening in your heart. Sino yon? Ikaw. You know yourself. Kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung masaya ka ba talaga o hindi. Alam mo kung nagagalak ka ba talaga o hindi. That is why in our endurance, joy is foundational. Napakahalaga po ng kagalakan sa pagpapatuloy mo sa pagharap ng mga maraming pagsubok. Dahil kapag nawala na yung kagalakan mo, mahihirapan ka ng mag-endure. Remember that, YDC. When joy is lost, you'll fail to endure. Kaya tayo dinidevelop po dito, bakit kailangan natin ng joy? Para po ma-develop yung endurance natin to produce strength of character. Napansin niyo po yun, ewan ko po no, kung naramdaman niyo na ito, pero iilan sa atin dito nagdududa kung ligtas ba siya o hindi. Ayaw niyo magtaas ng kamay, no? O nga naman kuya, bakit ko tataas yung kamay ko? I believe there are a lot of you guys, there are a lot of us in this room. Kung talagang susuriin mo yung sarili mo, alam mo sa sarili mong hindi ka talaga tunay na ligtas. You are doubting. I know it very well that there are some people in this room, kaya mo binabaling yung attention mo kay pastor, kaya mo inaalis yung attention mo at nilalagay mo yung attention mo sa katabi mo kasi kapag tinanggap mo yung katotohanan to, alam mo sa sarili mong nagdududa ka kung ligtas ka ba talaga o hindi. Base sa karakter na meron ka. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi mo naman priority si Lord. Kasi hanggang ngayon, mas priority mo yung shorty mo. Bars. Ready ka nga pagpalit yung church para sa kanya eh. So paano tayo magkakaroon ng confident hope sa ating kaligtasan kung hindi lalakas yung ating mga karakter? Alam mo yon. Alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung tunay ka bang ligtas o hindi based on the character that was developed in you. Amen? Are you there? Sabi po dito sa James 1:2-4, Dear brothers and sisters, when troubles of many kind come your way, consider it an opportunity for great joy.
Pag daw may mga problemang dumating sa ating buhay, may mga pinagdadaanan kayo, sige, tatanungin ko muna. Sino po dito ay may mga pinagdadaanan, magtaas ng kamay? Yung iba, wala. Sana all. Palit na lang tayo. Palit. Chill ng buhay eh. Kuya, wala. Palit na lang tayo. Sabi dito, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Look at this. Hindi magmamature yung faith mo kung mag-shrink back ka sa mga pinagdadaanan mo. Kung hanggang ngayon nagtatampo ka kay Lord kapag may mga problema kang pinagdadaanan at kapag hindi agad sinasagot ng Diyos yung panalangin mo, hello? Kapag nag-shrink back ka, ibig sabihin daw, yung endurance mo wala siyang chance na mag-grow. Are you there? Tingnan natin yung verse 4. Verse 4. So let it grow. Amen. Let it grow. Let it grow. Can't hold it back anymore. Let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ibig sabihin, kapag nahubok na yung karakter mo, kasi hindi ka sumuko kapag may mga pagsubok ka, nagmamature ka. Yung pag-asa ng pananampalataya mo nagiging matibay. Alam mo sa sarili mo ngayon na kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ni Kristo at hindi ka niya iiwanan. Alam mo sa sarili mo na kapag natapos yung buhay, sige, palapakan natin si Lord. Dahil hindi ka sumuko sa pagsubok, nagpatuloy ka, hindi ka nagtampo kay Lord, nag-show up ka pa rin sa mga devotions mo. Alam mo sa sarili mong nahubog yung karakter mo, kapag natapos yung buhay, alam mo kay Lord ka uuwi. May certainty ka, may peace ka. Bakit? Kasi alam mo, ibinigay mo lahat kay Kristo. Pero ito, hindi natin magagawang mag-endure pag may kahati yung puso mo. Kaya marami sa atin pag ganyan-ganyan pa rin sa faith. Bakit? Kasi hindi mo naman binibigay lahat sa Lord. Hanggang ngayon, may kahati pa rin ng Diyos dyan sa puso mo. So, kailan mo na ibibigay lahat kay Lord? 2027? Eh kung mag-rapture mamaya, kalahati lang ng katawan mo yung isasama? Amen, YDC. Ang ganda po ng sinabi ng quote, the goal is not to be perfect, but the goal is to continue despite of the struggles. Yung nagpapatuloy. Yung sa kabila ng maraming matinding pagsubok na pinagdadaanan, nandyan ka pa rin. Kaya kung nandito ka, kapatid, purihin mo ang Diyos. Kasi napagtagumpayan mo. Tignan nyo. Sa pag-show up pa lang ninyo sa church, napagtagumpayan nyo na yung katamaran. Napagtagumpayan nyo yung katamaran. Praise God. Amen. So the goal is not to avoid struggles, but to let them shape us to become people of God. Para mahubog po tayo, maging kawangis natin si Kristo, yun ang nais ng Diyos. Kaya may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Alam nyo, hindi po matatawag na faith ang faith na mayroon po tayo kung hindi yan dadaan ng pagsubok. Kung patuloy kang iiwas, patuloy kang magtatago, panay na lang tampo sa Diyos kapag may mga pagsubok kang pinagdadaanan, hindi ka mag-grow. So let it grow. Amen. Pakisabi sa katabi mo, let it grow. Amen. Let it grow. Point number 2. Run the race with endurance because God's blessings come through endurance. Mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos kapag ikaw ay nagtiis at nagbata. Kapag nagpatuloy ka. This is what I've noticed. Iilan sa atin, hindi natin nakikita yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating buhay kasi sumuko ka. Kaya church, uulitin ko, napakasimple lamang po ng hinihingi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Magpatuloy ka. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka.
Look at this, sa James 1:12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Sa lahat daw po ng nagbabata, nagtitiis, nagpapatuloy sa kabila ng maraming testings, temptation at trials, afterwards, they will receive the crown of life that God promised to those who love Him. Makikita mo, mararanasan mo yung gantimpalang inihanda sa iyo ng Diyos kung ikaw ay lalakad pa rin sa karera ng pananampalataya. Kung magpapatuloy ka. Amen. Paano natin makikita? Ito po inabanggit po sa amin ito ni Pastor Manny. Paano natin i-offer yung mga korona natin sa Diyos kung hindi tayo magkakaroon ng korona sa langit? Kailangan po yung mga reward na yan. It is something that we offer to the Lord. Yung reward na makukuha mo na korona, yun yung ibibigay mo doon sa pinaka-main reward mo. Sino yung main reward mo? Si Jesus. He is our main reward. Pero dahil sa kamangha-manghang kalwalhatian niya, yung reward na mayroon tayo, karapat-dapat lamang nating ibigay sa Kanya. Pero paano natin makikita lahat ng yon kung susuko ka? Paano natin makikita yon kung kapag may problema ka, bigla ka na lang hindi nag-a-attend ng church? Paano natin makikita lahat ng yon kung may mas ibang bagay na mas matimbang kaysa kay Lord sa puso mo? Amen? Sabi po ng James 5:11, we give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end. For the Lord is full of tenderness and mercy. Ang Diyos po natin ay mahabagin at mapagmahal. Hindi po kinakalimutan ng Diyos, hindi po siya bulag sa mga pinagdadaanan natin. In fact, when you persevere under trial at napagtagumpayan mo ang bawat pagsubok na hinaharap mo, doble po ang pagpapalang mararanasan mo. Paano naman, Kuya Raz, kapag hindi ako nakapagpatuloy sa lakad Kristiyano ko? Ano naman mangyayari sa akin kapag hindi na ako nagpatuloy? Mamimiss out mo lahat ng mga bagay na inihanda sa iyo ng Diyos. Tignan po natin yung storya ni Job. Tignan niyo po yung nangyari after pong magpatuloy ni Job. After po pagdaanan lahat ni Job, yung mga trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga ketong sa katawan mula ulo hanggang paa. Alam niyo po yung nangyayari sa kanya, yung pong mga uod umaalis sa kanyang katawan at binabalik po niya sa kanyang katawan. Sasabihin niya, huwag kang aalis dito sa katawan ko, iniligay ka ng Diyos dito. Ganon katindi yung pinagdaanan ni Job. Yung 10 anak ni Job namatay. Lahat ng mga ari-arian niya nawala ng isang iglap. Sabihin niyo sa akin na simple lamang, tayo po, pag may pinagdadaanan tayo, wala lang internet, nabubusit ka na. Wala lang wifi sa bahay, hindi ka na mautusan ng nanay mo, kinakalaban mo pa. Yung taong to, dumanas ng matinding karamdaman, iniwan siya ng mga mahal niya sa buhay, pati yung asawa niya nagalit na sa kondisyon ni Job kasi nagpupuri pa rin. Samantalang tayo, papaghugasan lang tayo ng plato, naiinis pa tayo. And then sasabihin natin, mamamatay ako para kay Jesus. Pero pag pinagwalis ka sa bahay, ang bigat-bigat ng walis, hindi ba? Nakabayating palis. Tapos sasabihin natin, Lord, para sa iyo lang, babatuloy ako. We need to take this seriously. Amen, church. I'm not being harsh. Marami sa atin, kuya, stress lang sa school. Marami kasing ginagawa sa school. Kung alam mo lang, maraming mga requirements. Hindi ko po alam, pero yung taong yan, wait lang, meron ba sa inyo? Habang ginagawa nyo yung mga project sa school nyo, punong-puno ng ketong yung mga katawan nyo mula ulo hanggang talampakan? Inuulad ba yan? Hindi naman, di ba? In fact, we are so blessed. In fact, sa sobrang komportable ng buhay natin, umiiwas na po tayo sa mga pagsubok na to. At dahil umiiwas tayo sa mga pagsubok na to, pag may mga dumating na problema, bumibigay agad tayo. Kaya marami sa atin ang daling bumigay.
Ang daling sumuko. Church, YDC, you have to man up. Pagrabe yung panahon po natin, hindi po tayo pwedeng maging talote. King Kapampangan, manyaman niya talote. Alam niyo yung talote? Matatakutin. Amen. Tignan niyo po yung nangyari sa life ni Job dahil nagpatuloy po siya. Before, meron siyang 7,000 sheep. Ewan ko po nandyan. Yan. Before, meron siyang 7,000 sheep. But after, dahil nga nagpatuloy siya, nagtuloy-tuloy pa rin siya sa kabila ng maraming pagsubok na may pinagdaanan niya, yung 7,000 sheep po ni Job naging 14,000. Yung 3,000 camels naging 6,000 camels. Yung 500 yoke of oxen naging 1,000 yoke of oxen. Yung 900 female donkeys naging 1,000 female donkeys. Ibig sabihin, ni-restore ng Lord ng doble lahat ng pag-aari niya. Yung kanyang pamilya na nawala, binalik po ng Diyos ng bagong pamilya. Tapos bigla pa siyang pinayaman ng Diyos. Kung dati mayaman na siya, nung pagkatapos ng matinding trahedyang nangyari kay Job dahil nakapagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya, mas lalo po siyang pinagpala ng ating Panginoon. Ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin dito? Sa kabila ng matinding pagsubok, magpatuloy ka, kapatid. Kuya, kasi parang walang nakakaintindi sa nararamdaman ko. Always remember this, YDC. The Lord sees what you are going through. Every tear that fall on your eye, every pain that you feel kapag walang nakakakita, the Lord sees everything. Hindi ka mag-isa sa pagsubok na yan. Akala mo, di ba, naalala natin yung message ni Pastor Manny nung December 31? Akala natin tayo lang mag-isa yung naglalakad pero hindi natin alam, buhat-buhat na pala tayo ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo. YDC, amen. Nandyan pa po ba kayo? By the way, gusto ko lamang din pong ibahagi po sa inyo to. The strength of your persevering or your endurance comes from the depth of your foundation. Yung tibay daw ng pagpapatuloy mo, yung tibay ng iyong pagtitiis, yung tibay ng iyong pananampalataya, siya po ang nagiging dahilan kung bakit kaya mong magpatuloy sa kabila ng maraming pagsubok. Yung tanong, gaano kaya kalalim yung pundasyon mo? How deep is your foundation, YDC? Yung bang foundation kung saan ka nakatayo ay magiging sapat ba kapag may mga delubyo at bagyong dumating sa buhay mo? Thus, the foundation you are standing on right now will be enough. Kapag dumating po sa pagkakataon na iwanan ka na ng mga kaibigan mo, kapag dumating na po sa pagkakataon na may mga bagay na mangyayari sa buhay nating hindi inaasahan, will it be enough to keep us up? Sapat ba yan para makapagpatuloy tayo, YDC? I am praying, sana sapat po. Sabi dito, problems and trials are blessing in disguise. Ano man yung pinagdadaanan natin, kapag napagtagumpayan mo na, ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, you might be rejected by your friends. Yung mga grupo ng mga kaibigan mo, hindi ka na pinapansin. Yung family members mo, hindi ka na binibigyan ng sapat na suporta. Yung mga nanay at tatay mo nag-aaway. You feel alone every day. Kahit may mga friend groups ka, pero you still manage to show up sa church. Problems and trials are blessings in disguise. Ibig sabihin nito, YDC, kapag nakapagpatuloy ka at nanagumpay ka sa mga problemang mayroon ka, ma-overshadow ang lahat ng trials at mga problemang pinagdadaanan mo sa pagpapalang ipaparanas sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo na maaalala yung mga masasakit na mga alaalang yon kapag dumating na yung pagpapala ng Panginoon sa iyo. It will overshadow all the painful things we have encountered in the past. Hindi ba sinabi yun sa Romans chapter 8 verse 18? The glory, the coming glory, amen, the present suffering that we are encountering right now is not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kaya huwag kang sumuko. Amen. I consider that our present sufferings are not worth comparing.
Hindi natin maitutumbas ang kalwalhatiang naghihintay sa atin kapag nagpatuloy po tayo sa kabila ng maraming pagsubok. Kaya ano kailangan natin gawin? This 2026, iniiwan ka man ng mga kaibigan mo, iniwan ka man ng boyfriend or girlfriend mo, nawala na yung mga friend groups mo, you feel alone. This is what we are going to do this year. Show up. Show up. Pakisabi sa katabi mo, show up. Kapag nalulungkot ka na, show up. Kapag may mga problema na sa bahay, show up. Kapag may problema na si mama at papa at inaaway ka na rin, keep showing up. Magpatuloy po tayo. Kapag may mga bagay kang pinapanalangin sa Diyos tapos hindi agad binibigay ni Lord, hindi mo alam bakit, keep showing up on prayer. Keep showing up on your Bible reading. Keep showing up at church. Keep showing up at your CU. Keep showing up. Keep showing up. Pakisabi sa katabi mo, keep showing up. Huwag kang papadala sa mga nangyayari sa buhay mo. Huwag kang papadala doon sa lungkot na nararamdaman mo. Huwag kang papadala sa mga taong iniiwanan ka. Keep showing up. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Lord. Pakisabi sa katabi mo, I will show up. Once again, with the chest, with confidence, I will show up. Praise the Lord. Sino ang mag-show up this year, 2026? Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Kaya naman sinabi ng Galatians 6:9, so do not get tired of doing what is good. Huwag kang mapagod sa paggawa ng maganda. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mapagod. May nga bulol-bulol na kuya. Huwag kang mapagod. Amen. Dahil darating ang pagkakataon, you will reap a harvest of blessing kapag hindi ka sumuko. Makakatamasa ka ng pagpapala, kapatid. Sa mga CU Forerunners, campus, umpukan Forerunners, huwag kayong susuko. Magbubunga rin yan. Magmumultiply yung mga hinahawakan nyo sa campus. For now, isa lang sila, dalawa lang sila na nakikita mo nag-a-attend. Keep showing up. Dadami rin yan, kapatid. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Sa mga CU Forerunners naman na nawawalan na ng pag-asa dahil yung mga hinahawakan yung CU, paulit-ulit na lang yung kasalanan. Malapit ng baguhin ng Diyos yan. Keep showing up. Amen. Keep showing up. Yung matagal mo nang pinagpe-pray na yung nanay at tatay mo makakapag-attend na ng church, you've been praying for 3 years, 5 years, 10 years, pero hanggang ngayon wala pa rin, nire-reject ka pa nila. Keep showing up. Darating yung araw, makakasama mo nila silang mag-church. Oh, come on. Ito yung year na dapat ang bawat isa will show up. Hallelujah. Keep showing up, keep showing up. Pakisabi sa katabi mo, keep showing up. Hallelujah. Baka hindi na tayo matapos. Point number 3. Keep showing up. Point number 3, keep showing up. Thank you po. Mag-show up ka, ha? Praise the Lord. Lastly, salvation is proven by endurance. Mapapatunayan po natin na yung kaligtasan natin ay totoo, pinatatag, kasi nagpatuloy ka. Kasi you showed up. Kasi nag-show up ka. Matthew 24:12-13, sabi dito, sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. I pray. Ang panalangin ko, YDC, wala po tayo doon sa verse 12. Ang panalangin ko, ang bawat isa po dito, yung pagmamahal nila kay Kristo, hindi po manlamig, pero magpatuloy po siyang manginit. But the one who endures to the end will be saved. Tough times ahead. There will be tough times ahead. May mga pagsubok na nag-aabang po sa inyo. Hindi natin alam, akala mo pag
Siguro marami po sa inyo kanina, umalis ka ng bahay, hindi maayos yung mga problema. You've been praying to the Lord to fix your family, pero umalis ka na hindi maayos yung problema pagbalik mo. Hindi natin alam kung bigla na bang sinagot ni Lord dyan o hindi. Pero ito po yung pinakamahalaga, may pag-asa po tayo kay Kristo. Alam nating hindi matatapos sa negative yung buhay natin. Our lives will not end in despair. Our lives will not be finished in darkness. Our lives will not be finished in sin. Kapag na kay Kristo tayo, our lives will be finished in hope. May pag-asa po tayo pagdating kay Kristo, kapatid. So eto na yung sagot sa katanungan natin sa pinakauna pa lang. What is the reason why you keep going? It is Jesus Christ alone. Siya yung dahilan kung bakit nakakapagpatuloy tayo. Amen. He addresses the question, what drives you to continue despite extreme difficulties? Ano yung rason? Ano yung dahilan? Bakit nagagawa mong magpatuloy sa kabila ng maraming matinding pagsubok? Dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa akin. Dahil sa pag-ibig na pinamalas niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi nung mga panahong wala na akong makakapitan, si Kristo yung nandyan sa tabi ko. Sa mga panahong wala na akong mapagsasabihan sa mga kasalanang nagawa ko. Sa mga panahong ramdam ko na yung karumihan sa akin. At parang ramdam ko ayaw na ako ng maraming tao. Ang kamay ni Kristo ay umabot sa akin para baguhin ang buhay ko. Amen. He will be the answer to that first question. What drives us to continue? Jesus. What will drive us to show up? Jesus. Jesus Christ alone. Sabi ng Matthew 10:22, and all nations will hate you because you are my followers. Mararanasan nyo to sa mga schools ninyo. Pag nalaman nilang mga Christians kayo, baka pagtawanan pa nga kayo eh. Marami sa inyo, mga binubuli kayo na, mga hallelujah, hallelujah yung mga yan. Tapos bigla kang iniiwan ng kaibigan mo dito sa church kapag inaasar ka na. Pero okay lang. But everyone who endures to the end will be saved. Wala na akong pake ano yung sabihin ng mga tao sa akin. Ang importante, nasa akin si Kristo at magpapatuloy ako. I will show up. I will show up. Sabi ng 1 Corinthians 1:7-8, therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Look at this sa verse 8. He, sino yung he po dito? Jesus. He will also keep you firm to the end. Siya ang magiging dahilan kung bakit hanggang sa pinakadulo ng buhay mo, mananatili kang matatag. Hindi dahil matindi yung hawak mo sa Kanya, pero matindi yung hawak niya sa'yo. Ganun katindi si Kristo. So that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Listen to this, YDC. Hindi ko po siya nailagay dyan. The foundation of our endurance. The depth of our foundations reveal the strength of our enduring. Sino po dapat ang pundasyon natin? Jesus Christ. Katulad po ng sinabi ko nung last Wednesday, this year, money will not save you. Your friends will not save you. Your high grades will not save you this year. Your love life will not save you this year. Neither your parents, your father or mother can have the ability to save you this year. The only person capable of saving you is Jesus Christ alone. He is the only person who has the ability to save you, YDC. Siya po yung may matinding paghawak sa'yo. Kaya kumapit ka rin ng matindi kay Kristo. Amen. Huwag kang susuko. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang susuko. If you endure to the end, God will sustain you. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kita-kits sa finish line. Sige, sa kabila naman, kita-kits sa finish line. Uulitin ko, hindi ito pabilisan.
Marami sa atin, you are running the race out of pressure kasi nakikita mo yung mga kasabayan mo nauuna na. May mga napopromote, ikaw naman naiinggit ka. May mga nakikita ka ng mga classmates mo, may mga bagong sasakyan, bagong bahay, tapos ikaw nandirito pa rin. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa life mo. But church, listen to me. Do not run the race out of fear, out of pressure, or out of insecurity. Run the race content with Christ. Tumakbo ka sa takbuhin ng pananampalatayang kontento kay Kristo. Do not look the other way. Huwag mong titignan yung ibang taong lumalakad, tignan mo lamang si Kristo. Pag may nakikita kang umuusad, palakpakan mo sila. Praise God, umuusad ka. Kasi darating yung time, uusad din ako. Hindi ako mananatili kung nasaan ako. I will progress. Because anything in the kingdom of God, progress. Nagpro-progress po sila. Amen. Hallelujah. Uy, patapos na. 3:29. Hallelujah. So run the race with endurance. Let us sum it up. Character is developed through endurance. God's blessing comes through endurance. Salvation is proven by endurance. Mapapatunayan na kay Kristo po tayo kapag sa kabila ng mga pagsubok, nag-show up ka pa rin, kapatid. Sabi pong ganyan sa Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now. Why? Because people in this book, specifically sa book of Hebrews po, Christians are persecuted. Yung mga Kristiyano po dito po sa librong yan, sa aklat po ng Hebrews, nape-persecute po sila. Bakit? They are being persecuted because of their faith. Ang ginagawa po sa kanila, ninanakaw yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, sinusunog po lahat. And therefore, dahil nga po sila nakakaranas ng matinding pagsubok at nadi-discourage kasi hindi pa rin dumarating si Kristo, yung mga Kristiyano sa Hebrews na yan, they are planning to shrink back. Plano na nilang bumalik na lang sa Judaism. Ganito pala yung faith, ganito pala yung nararanasan kapag Kristiyano ka. But tell you what, the only foundation you need for you to make it this Christian life is Christ alone. Ang pinapatungkulan po ng Book of Hebrews sa ating lahat, walang ibang pundasyon ang may kakayahan na panatilihin po tayo sa pananampalataya kung hindi si Kristo lamang. Kaya kapatid, kung wala pa yung pananampalataya, tiwala mo kay Kristo ngayon 2026, it is time for you to give your life back to Jesus Christ. Dati si Kristo pumapangalawa lang sa buhay mo. Christ before, dyan lang siya, parang dito ka lang, Lord. Ako muna. Pag napagod na lang ako, doon ka na lang papasok. No. This year should be different. Amen. And I want to share this quote with you. Anything that is not Christ will not hold. The Lord gave this to me personally. At nais ni Lord ipaalala sa inyo ito. Anything that is not Christ this year, mga magandang bagay man na ginawa mo, yung self-image man na pinoportray mo, yung integrity man na pinagmamalaki mo sa maraming tao, yung ministry man na meron ka na pinagmamalaki mo sa sarili mo at sa maraming tao, ano man yung bagay na pinanghahawakan mo na hindi si Kristo, let me remind you, YDC, anything that is not Christ will not hold. Hindi po yan sasapat para panghawakan ka. Hindi po yan sasapat para panatilihin ka sa lakad Kristiyano po natin. We need something greater. We need something stronger. We need something that is much firmer, and that is Jesus Christ. He alone has the ability to keep us grounded where we are supposed to go. Amen. Hindi ko po alam ano pong nangyari sa relationship ninyo kay Christ. Maybe napunta sa ibang bagay kasi mas naging concern ka na sa image mo. Ano kayang iisipin ng mga tao sa akin pag nalaman nila na ganito yung nangyari? Ano kayang iisipin ni leader ko pag may nangyaring ganyan, may compromises ako? No. Go back to Jesus Christ. Show up doon sa communion ninyong dalawa. Diba dati excited ka mag-devotion? Diba dati excited ka mag-pray? Di ba dati excited ka magbukas ng Bible because you know you will encounter Christ. You know you will hear the message of love. You know that you will hear the message of the cross, kung papaano siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo, para lang iligtas ka, patawarin ka sa mga kasalanan mo. Go back to that. Go back to your first love.
Jesus. He is the only one that can keep you grounded. Anything that is not Christ will not hold. So let me tell you, let me ask you once again, may mga pinagdadaanan ba kayong mga depression? Are you anxious because you made the decisions na dapat hindi mo gagawin, hindi mo ginawa? Some of you fell sa isang kasalanan na dapat hindi mo siya gagawin, but you fell and you are now ashamed. You are showing up sa church pero nahihiya ka sa sarili mo because you have made a mistake. Hindi mo alam paano mo i-restore, i-recover yung sarili mo. You are trying to run the race but you are so tired. Well, let me give you this wonderful news. Go back to Jesus. Because anything that is not Christ will not hold. Pero kuya, feeling ko hindi na ako marirestore ni Lord. Feeling ko mahihirapan na ako magpatuloy. Ang dumi-dumi ko na eh. Siguro yung iba na lang. Feeling ko hindi na ako ganun kamahal ni Kristo. Feeling ko wala na akong pag-asa. Feeling ko mawawalan. Feeling ko kuya hanggang-hangga mararamdaman ko pa rin yung kalungkutang ito. No, no, no. Listen to me. There is always hope in Jesus. There's this story in the Bible while Jesus was healing the sick. Na devotion namin ito ng aking asawa. That was our reading last night. No? Di ba yung reading natin last night? Matthew 9, no? We are reading a specific chapter sa book of Matthew. At merong phrase doon, si Jesus, habang nagpapagaling siya ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo, nagbubuhay ng patay, Jesus saw the crowd with this word, compassion. Jesus has nothing but compassion for you. Yung ibig sabihin ng compassion, yung kaloob-looban ni Jesus, hindi mapalagay. Dahil nga ayaw niya yung nangyayaring masama sa'yo. Which means, in your depression, Jesus is angry. He is angry because you are experiencing those things na dapat hindi mo nararanasan. He is angry because ayaw niyang maging miserable yung life mo. He wants to set you free. He wants you to be joyful again. Because the only thing for you to endure this Christian life is to have Jesus once again in your life. It is to delight yourself in Him, to find your joy in Him, to find your deepest satisfaction not on the person, not on love life, not sa affirmation ng mga kaibigan mo o ng mga tao dito sa church, but the only thing you need is Him. It's Him. So may mga nararanasan tayo, may mga pagsubok tayo, you feel depressed and anxious, lay them down at the feet of the cross. He cares for you. Kuya, I've been abused. I do not think my life will change. Yung trauma, naaalala ko pa rin hanggang ngayon, naaalala ko yung ginawa at sinabi ng mga magulang ko, lay them down at the cross. When you get tired on the journey, it is not wrong for you to walk. Hindi naman mali ang maglakad lang at magpahinga and tell Jesus what you feel. Why? Because He understands what you are going through. So this year, do not leave Jesus out of your life. Huwag mong ilalayo yung yung tanging makakatulong sa'yo. Do not leave Him out. Include Him every day. In your decisions, in your dreams, in your life. Include Him in every aspect of your life. Because anything that is not Christ will not hold. Amen. There is hope. YDC, no matter how broken you are, there is hope. Pick yourself up. Find your joy in Christ. Continue running the race. Look at this. Jesus is rooting for you. Ooh. Jesus is rooting for this generation to stand once again,
to live for purity once again, to live in holiness, Jesus is rooting for you. Don't you dare give up. Huwag kang susuko. Don't you dare give up. So this year, bago tayo mag-take ng Holy Communion, I want you guys, sabay-sabay nating i-declare ito. Handa na ba kayo? Sige, I want you guys to stand on your feet. I want you guys to declare this with all your chest, with all confidence on who Jesus is. Amen! This year, ito na yung taon na bibitawan na natin lahat sa paanan ng krus ng Kalbaryo at hindi na natin babalikan pa yung kalungkutan. Hindi na natin babalikan pa yung nangyari nung nakaraan. Hindi na natin babalikan pa yung mga trauma, yung mga sakit, yung mga salitang narinig natin. We will lay them down at the feet of Jesus and we will continue the race. Strengthen yourself. You are strong than you think. You are stronger than you think. Handa na ba ang bawat isa? Sabay-sabay natin itong i-declare. Amen. Are you ready to go all out for Jesus this year? Are you ready to surrender everything to Jesus? Come on, hallelujah! Are you ready? Handa na ba kayo? Sige po, let us raise our hand. And let us all declare, this year, I will find my joy in Christ and endure till the end. I will not let depression get a hold on me. I will not let anxiety get a hold on me. I will not let Satan get a hold on me. I will run the race with joy as I fix my eyes on Jesus. Come on, give him praise. Come on, give him praise. There is hope in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Hallelujah.